Okay, good day again, mga followers and subscribers. So, for today's video, gusto ko lang pong i-share yung mga gamit natin. May mga nabili tayong gamit. No? May mga na-recycle naman tayo. Gusto ko lang po i-share yung ating natutunan or experience sa motor controls. Pero unahin po muna natin kung paano nagwo-work itong mga iba't ibang parts na to. No? So we have breaker here. Dito tayo kukuha ng supply para meron tayong parang switch. Okay? And we have, I have a push button, although sira na. So sira na po itong So itong isa pwede pa naman talian ko na lang. Kaysa gagastos pa ako. Okay? Then meron tayong push button, yung stop. Ito po yung normally close. Kasi itong green normally open. So meron tayong pilot light. 220 ang supply. Meron naman tayong contactor dito na 24 volts ang supply. Energize. Itong holding coil. So 24 volts ang supply. Itong holding coil ng contactor na ito. Then meron tayong relays. This is 220 volts pero gumagana siya sa 28 volts. So kailangan nating supplyan yung holding coil para mag-trigger itong mga contacts. Okay? So this is 220 volts. So meron tayong 24 na relay. Kailangan natin ng supplyan natin ng 24 volts para mag-contact, or mag-open, or usually mag-contact. Single pole. So meron naman tayong selector switch. Okay. So meron pa tayong isang switch. Okay, toggle switch. And terminal block. Meron tayong proximity. So bakit kaya ako napabili ng proximity switch? Pero IR to, IR. Okay, so try natin. Paano mag-work ang proximity switch. So meron din tayong relay. Ito yung relay. 12 volts BDC. So pareho lang siya. So pwede rin 220. Okay. And itong contactor na isa, ito yung isang klase ng contactor na ang supply naman niya ay sa 220. So ito, isang line 1 and ito yung line 2. Yan. So A1, A2. Okay? Para ma-energize yung coil niya para gumana itong contactor natin. Then we have, or I have again, yung time relay. So nabili natin ng 200 plus yata sa online. Okay? So meron din tayong receptacle and meron tayong tatlong ilaw. Okay? So gagamitin kasi natin yan in the near future or sa mga susunod natin vlog. Paano gagana yung ilaw para isi-simulate natin yung winding ng motor. Pero dahil wala tayong 3-phase na supply, so explain na lang natin kung paano gumagana yung wireless delta na controls. So meron tayong terminal, lugs. Okay. So abangan po yung ating i-upload na mga videos. So mapapansin nyo po na paiba-iba na yung mga upload nating videos. So mix na yung niche natin, na hindi lang po yung urban garden, yung pamamasyal kung saan ako mapunta, ina-upload ko po rito. So samahan ko na ng electrical electronics, pa isa-isa, pa konti-konti lang. Para po may share natin sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga senior high
na nawiwili sa electrical electronics. So, malaking tulong po ito sa kanila, no? I-share ko lang paano nagwo-work itong mga gamit na ito, no? Mostly kasi ito, ano po, ay ginagamit sa motor control. Ito, at hindi lang naman motor controls ginagamit. May mga ibang applications pa na pwede nating gamitin itong mga contactors, relays, yan, sa timer, switches. So, meron pa pala tayong PCB dito. Itong PCB na ito ay gagamitin natin para maggawa ng circuit doon sa solar street light na kalaunan ay pwede kong gamitin, no, para mag-switch yung perimeter light or canopy lights ng isang bahay. So gagamitin natin is 20 watts panel, battery, and relay, no? So relay, gagamit tayo ng relay. So, pwede tayong gumamit ng relay na 12 volts kasi 12 volts yung output ng gagamitin nating circuit kasi supply ng battery ay 12 volts. So, yun po yung gagamitin, susupply natin sa relay, no? So, yung relay na ang mag-on, okay, mag-off nung canopy lights or yung perimeter lights. Maganda po ito kasi kapag nagbabakasyon ang isang pamilya, walang maiwan sa bahay, walang magbabantay. So, itong circuit na gagawin natin ay siya po yung mag-switch, mag-off ng ating mga perimeter lights. Gamit lang ng circuit ng street light na version 4.8 ni Engineer Ed Briceño, saka samahan ko ng relay na 12 volts para yun po yung magta-trigger. So, abangan po yung mga videos na mga i-upload ko at kung meron kayong suggestion, meron kayong mga dagdag na may mga suggestion kayo na pwedeng idagdag sa ating mga videos para ma-improve po natin, please, no, comment lang po sa ating mga videos. And abangan yung mga susunod po nating mga videos. Thank you.